Magandang hapon po, Kompanyero Almeda Lopez. Lopez Almeda. Congressman Barsaga, bago po payagan ng chairman ng committee ito na sumagot si Attorney Jake Almeda Lopez, ay payagan po muna natin na sila'y makapanumpa. Isasabay na po natin ang panunumpa ni Senator Juan Ponce Enrile kasama na po ng ating mga new guest ngayong araw na ito. The committee secretary is directed to execute the oath of our distinguished guest before this body. May I invite the personalities mentioned by Chairperson Jonathan C. Alvarado to please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this joint congressional inquiry, so help you God? Yes. Thank you. Congressman Barsaga, you may continue. Ang una ko pong katanungan ay yung napapaloob sa pahina 8, ika-25 talata ng sinumpaang salaysay ni Attorney Jake Lopez Almeda. Nakalagay po rito sa paragraph 25, in July 1986, the Office of the President officially cleared ABS request to resume its broadcast operations, which was interrupted by martial law and hence was issued by a provisional authority by the National Telecommunications Commission to operate television channel 2 and radio station DCMM, open parenthesis AM, close parenthesis, and DWRRR, open parenthesis, FM, close parenthesis. Sa talata pong ito na nasa saad sa paragraph 25, ay binigyan ng clearance ng ating Pangulong President Cory Aquino ang request ng ABS-CBN o ng Lopez family para ipagpatuloy ang kanilang broadcast operations. Ang tanong ko po, yung bang clearance na binigay ni Ginang Cory Aquino ay oral or in writing? Maraming salamat po sa pagkakataon na marinig ang panig ng ABS-CBN. No? Alam nyo, umpisahan ko na po ito, na ang ABS-CBN nag-ooperate ng radio television since 1953. In 1972, nag-declare ng martial law, sinara ng aming stasyon, at for 14 years, pinalakad ng mga Marcos. Yung nagkaroon ng EDSA Revolution, hindi naman sa ng sarili kong bangko. Alam nyo, kinuha sa amin ng Marcos ang ABS-CBN. Sasabihin ko sa inyo na hindi sinoli sa amin. Kinuha namin, binalik namin sa sarili namin. Ikikwento ko sa inyo, yung araw na nagkakaroon ng putukan doon sa Bohol Avenue na pinadala ng forces ng Ponce Enrile Ramos para kunin yung istasyon. Nandun po kami, mga ABS people, si Jimmy Navarro, si Princesito Pascual Castillo at ako. Sabay kami pumasok sa loob ng ABS-CBN. Kasi yung panahon na yun, nagkakaroon ng putukan, sinara nag-shut out yung operations ng television. Nagtago lahat ng mga tao
Kaya madilim na madilim yan. Napilitan kami lumusog. Tapos nagsisigaw kami doon. Lumabas kayo mga kasama namin. Paandarin natin itong stasyon. Sa madaling salita, lumabas sila. Within 1 hour, na paandar namin yung television. Kaya sinasabi ko, hindi sinoli sa amin ng Marcos ang stasyon. Nakuha namin sa aming sariling sikat. Kasama, of course, yung forces ni Enrile at ni Ramos. Pero ako hindi ko naiisip yung mga consequences ng pag-ooperate namin because we went on the air right away. In about 1 hour, 2 hours. Nakwento sa amin ng mga journalist doon na sa Malacanang na yung bumalik ang TV4 at iba na ang humahawak, ang rebelde na humahawak, talagang na-discourage na talaga yung mga Marcos Party. Ako hindi pumapasok sa aking ulo yung mga legal technicalities. Pero meron akong kasamahan si Attorney Quezon, Serafin Quezon. Siya mismo ang nagsasabi, uy, kailangan ma-clear natin ito. Kaya gumawa siya ng kasulatan na sinasabi niya, ang Lopez family nakuha ulit itong ABS-CBN. Pero pumapayag kaming gamitin ng forces ni Cory Aquino at ni Ponce Enrile. During the crisis period, ganyan po nangyari niyan. Tapos ang nangyari niyan pati, biglang dumating si Joker Arroyo para sabihin sa akin, yan, stasyon na yan, huwag mo pa bigay sa kanino yan. Sabi ko ba, hindi naman pwede yan. Sabi ko, bigyan mo kami ng authority. Alam nyo, ang nangyari niyan, binigyan ako ng officer in charge of the station. Maybe I was the first officer in charge appointed by the Cory government. So pinaandar namin yan. Pero sinasabi ni Justice Quezon, yan pinahiram lang namin yan sa gobyerno. Yung gabi dumating yung representative ng Ponce Enrile Ramos, si Colonel Ermita, para sabihin sa akin na inutusan siyang kunin na yung stasyon at palalakarin na sa kanilang, para sa sila na magpapalakad. Sabi ko kay Colonel Ermita, paano ito? Meron akong kasulatan dito na ito kay Cory. Alam mo yung panahon yun, hindi naman lumalabas sa publiko yan. Pero nagkakaroon ng konting rivalry yung Marcos, yung Cory government at yung pumapasok na Ramos Enrile government. Ayaw ko namang gumitna na doon. Kaya sabi ko kay Colonel Ermita, bigyan mo lang ako ng papel at ibibigay ko sa iyo. Hindi na bumalik ang Colonel Ermita. Buhay pa si Colonel Ermita. Siguro kung naaalala niya yan, may kikwento niya yan. Ganun po ang pangyayari niyan. Hindi po sinoli sa amin ng Cory government ang stasyon. Kami ang nagpahiram sa Cory government. Nakalagay din po sa inyong affidavit sa paragraph 27 at babasahin ko po. The Office of the President suggested that for the sake of complete transparency, the question be submitted to an arbitration committee where ABS could present its torrents titles to all the properties being claimed and also proof of ownership over the broadcast equipment
which were then in the premises of the Bohol Broadcast Center in Quezon City and our radio and television stations in the province. Malacanang wanted the process public and formal with the proceedings properly recorded. Sa madaling sabi po, base sa paragraph na ito, ang gusto ng pamahalaang Cory Aquino ay maging transparent at public ang maging proceedings para sa pagsasaoli ng ABS-CBN facilities sa Lopez family. Tama po ba ang impresyon na nakuha ko base dito sa paragraph 27 ng inyong sinumpaang salaysay? Tama po yan. Marami pong salamat. Kaya ang sumunod na pangyayari, sapagkat ang gusto ng pamahalang Cory Aquino ay maging transparent ang usapan noong ika-6 ng Enero 1987 ayon sa inyong talata numero 28 na nasa pahina 10 na pirmahan ang ABS-CBN pati na ang Cory government ng arbitration agreement na ang kinatawan ng ating pamahalaan at the time ay si Attorney Catalino Macaraig Jr. at ang sa ABS naman ay si Pastor Del Rosario at ang chairperson, ang ating chairman at the time ay walang iba kundi ang dating maestrado ng Korte Suprema na si Justice Vicente. Okay. Pagkatapos nagkaroon ng konting problema, hindi natapos ang unang arbitration proceedings sapagkat kinwestiyon ni Constitutional Convention Delegate Gascon yung pagkakatayo ng Arbitration Committee. Pero ang sabi ng Supreme Court, sapagkat meron tayong Freedom Constitution, may karapatan ang ating Pangulo si Cory Aquino na magawa ng Arbitration Committee. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Opo. Okay. Pagkatapos, nakalagay din doon sa arbitration agreement. At babasahin ko po. Whereas ABS-CBN has filed a request with the Office of the President on April 18, 1986 and reiterated in a letter dated October 18, 1986. At yung pong susunod na paragraph, ito po ang nakasaad. For the return of all its television and radio stations together with the operating equipment and frequencies which were closed down upon the declaration of martial law and sequestered by former President Ferdinand E. Marcos on September 21, 1972. Dito po sa agreement to arbitrate nakasaad na ang pag-uusapan ay yung pagsasaoli ng television at lahat ng equipment ng ABS-CBN na sinara noong idineklara ang batas militar. Tama po ba ang pagkakaintindi ko dito sa paragraph A? Tama po. Okay. At ang naging resulta, ang final result ng arbitration agreement ay yung sinasabi nating compromise agreement na isinagawa ni Ginoong Chopisto Gingona Jr. bilang kinatawan ng Republika ng Pilipinas at ang kinatawan naman ay yung ng ABS-CBN ay walang iba kundi kayo, Attorney Augusto Almeda
Lopez. Tama ho? Tama po yan. Tama. At binabasa namin yung compromise agreement. At doon sa compromise agreement, nakalagay na ang pamahalang ni Ginang Cory Aquino ay magbabayad sa ABS-CBN ng 97,500,000, although ang sinasabing pagbabayad ay non-monetary items. Walang perang ibibigay ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Sa halip, meron tayong mga set-off sa mga taxes ng ABS-CBN, pati na sa rentals, at yung natitira ay to be applied to future taxes. Tama po ba? Tama po. At base sa una kong pagtatanong, kaya tayo nagkaroon ng arbitration agreement ay para pag-usapan ang pagsasaoli ng television and radio stations together with the operating equipment and frequencies which were closed down upon the declaration of martial law and sequestered by former President Ferdinand E. Marcos on September 21, 1972. Ito po ang kauna-unahan or the first whereas clause ng agreement to arbitrate. Pero doon sa compromise agreement na naging bunga o resulta ng arbitration, ng agreement to arbitrate, walang na-mention tungkol sa pagsasaoli ng mga pag-aari ng ABS-CBN. Sumasangayon po ba kayo? Opo. Okay. Pagkatapos, akin din pong tiningnan na yung 97,500,000 pesos ay yun ang pagbabayad sa ABS-CBN ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas sa paggamit ng kanilang facilities mula noong March 1, 1986 up to November 6, 1992. Yun po ang rental sa mga equipment ng ABS-CBN na ginamit ng pamahalaang Presidente Cory Aquino mula noong March 1, 1986 hanggang November 6, 1992. Tama po ba? Tama po. Pero sa mga dokumentong nakita namin, wala namang sinasad kung ano ang mga specific equipment na binayad ng ating pamahalaan, na ginamit ng ating pamahalaan mula noong March 1, 1986 up to March 6, 1992. Totoo po na walang nakasad ng mga equipment. Malamang na tama po yung sinasabi nyo. Okay. Pagkatapos, mula po noong March 1, 1986 hanggang November 6, 1982 ay umabot ng 6 na taon at 8 buwan. Sa madaling sabi, 72 months para sa 6 na taon at 8 buwan mula Marso hanggang Nobyembre. Kung ibinayad po ng ating pamahalaan ay 97,500,000, ang lumalabas po ang renta na binayaran ng ating pamahalaan sa ABS-CBN ay 1,218,750 pesos kada isang buwan. Yun lang po ang nakasad. I will not discuss whether this is proper, the amount, whether it is high. It depends upon the circumstances, and perhaps the committee will be the one to decide if that amount would be reasonable during that period. Hindi ko po sinasabi na hindi reasonable ito. At dito na po natatapos ang pagtatanong ko sa inyo unless meron po kayong idagdag. At kung wala na po, taos pusong pasasalamat mula sa kinatawan ng lungsod ng Dasmariñas. Sige. Pwede mo bang explain to sa inyo ang background nito? Kaya nga po nandito tayo, due process, para naman ang marinig namin
at ng ating sambayanan ang nais niyong iparinig sa ating mga kababayan. Okay. Alam niyo po, yung inagaw na nga ng Marcos, yung broadcast center, nagkaroon ng maraming samahan na oppositionists sa Marcos. One of them was the Lopez Group, made up of Raul Manlapos, Sinakis, marami, lahat-lahat yan. Napakarami yan. Marami yan sa Maynila at sa United States. Yung bumalik na yung nakuha na ng Ramos and really yung gobyerno. E paano na may sosoli sa amin yung broadcast center na walang usapan na klaro? Sasabihin nila, niluto nyo yan. Kaya sabi ng, alam niyo po, si Joker Arroyo, abogado ko, nung yung nakakulong ako, mahigit na 2 taon, siya ang abogado ko. At siya parang yung kausap namin sa Malacanang. Sinasabi ka ni Joker, paano ito? Magkaibigan tayo. Hindi man pwede ba sa isusoli namin sa inyo yan? Tama ka, kako. Alam mo yung mga kasamahan ni Joker Arroyo sinasabi, pakita nyo sa amin ng resibo ng inyong mga career yan. Sabi ko kay Joker, paano naman yan? Mahigit na 20 years old na yan mga equipment na yan. Paano? Wala na kaming resibo niyan. Sabi ko sa kanya, sabihin mo sa kay Kaiko Lucwanan, bigyan niya ako ng resibo na kanyang sapatos. At isusoli namin sa kanila yung ABCM. Parang mga impossible conditions. Kaya sabi ni Joker, okay, let us set this up for arbitration. Para maliwanag na maliwanag, publiko ito, walang magkasama tayo, huwag tayo magsasariling magnanegosasyon. Kaya ganun ang nangyayari niyan. We had 2 basic claims. One is the return of all of our properties. That is the broadcast center and all of the provincial stations. Marami ho kaming stasyon. The second was, let us liquidate the amounts that the proper amount that the government should more or less recognize as acknowledge the payment of some amounts. Ang sinasabi niyo, Mr. Barsaga, that comes out to 1,200,000 a month. Alam niyo ho ang kasama dyan, siguro hindi ko na mabilang talaga, mga 20 radio stations sa probinsya. Siguro mga 5-6 na television stations sa probinsya. At sa Maynila, yung buong broadcast center, yung 1,200,000, that is just a token amount. Kaya bukod pa dun sa hindi na maliit yung sinulat namin, pumayag na lang kami. Kung anong gusto nyo, papayag na lang kami. Pero walang cash, hindi sila magbabayad. Sabi namin, okay, alam naman namin na wala ibabayad ang Cory government, bagong pasok lang. Kaya ganyan ang background niyan, Mr. Barsaga. Hindi kami if we went into arbitration, it was because the desire of both parties, of the Malacanang group and the Lopez group, that let us present this to a neutral body and let them be the ones to tell us what to do, how to resolve this problem. Ganun ang pangyayari. Maraming salamat po, Attorney Jake Almeda Lopez. Attorney Jake Lopez Almeda. Baligtad ba? Nagkamali ata ako. It should be Attorney Augusto Lopez Almeda. Maraming salamat po. Because Salamat din that po. is still a very retentive memory. Kaya siguro, Mr. Barsaga, mabanggit natin sa mga nanonood. Ako po ay sakop nyo. Ako po ay nagpa-farm sa Dasmariñas, Cavite. Kaya I am under your constituency. At siguro, Attorney Jake,
inyong natatandaan nang ako ay mabigyan ng pagkakataon para maging punong bayan ng Dasmariñas, nagpatayo po ako ng isang pedestrian overpass doon sa merong Villa Verde subdivision at nakiusap ako sa inyo na yung landing area o hagdan ng aming pedestrian overpass ay babaksak sa inyong pag-aaring lupa. Maraming salamat po. Salamat din po. Okay? Maraming Meron lang po salamat. ako, thank you na. Meron lang akong paglilinaw mula sa NTC. Sige At po. PCGG along this point. Very short lamang, Mr. Chairman. Sige po. Congressman PD Barsaga, nasa inyo po ang floor. Well, of course, ang pagtatanong ko ay kay Commissioner Cordoba. Commissioner Cordoba, please. Opo, good afternoon, Mr. Chairman, honorable members of the two committees. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Commissioner Cordoba. Nagbigay ang National Telecommunications Commission ng mga dokumento dito sa aming committee noong 16 ng Hunyo 2020. At ang unang dokumento ay isang order na pirmado ng dating Commissioner Ruel Canovas, Deputy Commissioner George Sarmiento at Jaime Portes na mayroong petsang June 11, 2008. Pwede po bang pakitignan sa inyong